Meron akong biniling mga palaman dito mula sa Marik's Kitchen. Lahat ng flavor binili ko para matikman natin sila isa-isa at ma-check natin sa ating blood sugar kung pwede ba siya sa ating blood sugar kasi ang nakasulat sa kanya ay sugar-free. Choco peanut butter na sugar-free from Marik's Kitchen. Ito ngayon ang unang ito-test natin kung meron bang siyang spike sa ating blood sugar. Bago naman natin tikman itong choco peanut butter, check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. 139 as of 10 a.m. Carbohydrates, 3 grams. Tapos meron siyang fiber na 1 gram. So, i-less natin ang fiber sa carbohydrates. So, magto-total siya ng 2 grams lang. Nakasulat dito, meron daw siyang 1 gram ng sugar. Pagagalawin kaya nito ang blood sugar natin. So, try natin to isang kutsara. At babalik tayo makalipas ang isang oras para makita natin kung pagagalawin ba nitong choco peanut butter ng Marik's Kitchen ang ating blood sugar. Mukhang dark chocolate yung ginamit. Peanut butter na dark chocolate. Sarap. Sana wala nga siyang spike sa blood sugar natin. One hour nang lumipas, i-check na natin kung pinagalaw ba ng choco peanut butter ang ating blood sugar. 118 as of 11:20 a.m. Balik ulit tayo after ika-second hour. Baka nagkaroon lang ng delayed spike. Lumipas na ang ika-second hour. 117 as of 12:17 p.m. Wow, naging stable naman ang ating blood sugar at walang nangyaring spike sa peanut butter na kinain natin from Marik's Kitchen. Ang kinain nating flavor ngayon ay yung choco peanut butter. Tama lang ang tamis niya. By the way, mga lods, isang kutsara lang ang tinry ko doon sa choco peanut butter. Masusunod na araw, i-test natin yung ibang flavor at piliin natin ang pinakamasarap at pinakamagandang resulta sa ating blood sugar. That will be all for my today's journey. See you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!